Ilang beses na kumurap si Fiona habang kaharap ang isang matandang babae na sa pagkakaalam niya ay Belinda ang pangalan. Dinampot siya ng mga kalalakihang nakaitim kanina sa karinderya na pinapasukan niya at ang sabi ay ipinatatawag siya ng boss ng mga iyon. Nagtanong siya kung sinong boss pero para lamang bingi ang mga lalaki na hindi siya pinagkaabalahan man lang na sagutin. At ngayon ay nakaupo siya sa harap ng ex-stepmother niya at kanina pa niya ito paulit-ulit na pinagmamasdan. Maganda ito kahit na may edad na at parang batang magsalita. Wala itong keme at hindi maaalangan ng kahit na sino makipag-usap dito. Belinda is friendly. "Mary, my son, iha." Ng babae na ikinaubo niya. Halos tumalsik pa ang kinakain niyang hipon dahil sa biglaang pagsabi ng ganoon ng babae. Ito ang dating asawa ng kanyang papa. Isa itong bilyonarya sa pagkakaalam niya pero wala daw itong pera. Ang anak daw nito ang mayaman talaga at tagasalo lang ito ng ambon. Iyon ay kung kailan lang naman din daw ito maisip na maambunan ng sariling anak na mas kuripot pa daw kaysa sa isang finance officer. Masyadong taklesa at makwento si Belinda. Walang sekreto at parang isang bukas na diary ang buhay sa lahat. Lahat na yata ay naikwento nito sa kanya kanina habang kumakain sila. Actually, Fiona wasn't expecting to meet the woman. She was expecting for someone else. She's expecting to meet a man. Akala niya ay lalaki ang boss, yun pala ay babae. Ano ikanyo? Tita Belinda? Anong dalaga na halos magkanda utal pa sa pagtatanong. Nabigla siya sa sinabi nito na barabang isang laro lang ang kasal. Kung para dito ay oo, para sa kanya ay hindi. Dalawa na sa mga kaibigan niya ang lumagay na sa tahimik at parehas ang mga iyon nakasumpong ng mga lalaking tunay kung magmahal. At gusto niya na kung magpapakasal siya ay natural na darating na lang iyon sa kanya at hindi ang isinubo lang ng kung sino. "Mary, my son." Walang gatol na sagot ng babae na may kasama pang ngiti. Titig na titig ito sa kanya at sa ikalawang pagkakataon ay napaubos siya. Talagang hindi ito nagbibiro. Seryoso ito pero mukha lang na hindi. "Ang ganda mo. Kamukhang kamukha ka ni Phil." Parang kinilig ang babae at siya naman ay nagtaka. "Sino ang Phil?" "Si Philip. Your papa." Gupong-gupo ko sa papa mong yun, lalo na sa mata. Parang pusa. Nyak, bakit naman pusa pa? Gwapo naman talaga ang papa niya kaya nga mistisyo siya at magaganda ang kulay ng mga mata. Kahit na mga pilik niya ay nakakurba at sobrang kapal pa. Maninipis ang kanyang mga labi na natural na parang laging bagong kagat dahil sa namimint na kulay. She's quite tall, 5'6". Siya ang pinakamatangkad sa kanilang magkakaibigan pero lahat sila magaganda. Napakamot si Fiona sa ulo. Ibinalik niya ang isip sa pinag-uusapan nilang kasal. Bakit naman siya nito ipakakasal sa anak nito? Hindi naman sila magkakilala na lalaking iyon at mas lalong wala siyang alam sa pagkatao ng Herodes na anak ng tita Belinda niya. Tita, parang lasing ho kayo. Bakit naman po ako magpapakasal sa anak niyo? Para ko na siyang kuya. Fiona emphasized it but to her dismay, the woman grinned. Precisely. You'll be both safe, iha. Tulungan mo ako magkaroon ng pera at tutulungan din kita. My first husband wanted my son to get married as soon as time possible. I told him that Terence has a long-term girlfriend. His father is about to end his legacy as politician and now he wants our son to become the Lord Mayor of Dublin. Kasabay noon, naililipat lahat ni Davis ang yaman kay Terence. Terence? Natigagal siya. Kumurap ang babae at parang natauhan. I mean, my son. He's an arrogant playboy. He has a bad image. His father wants to fix it for his career. His dad thinks that Terence will get more respect and will get the hearts of his supporters if he'll soon settle down. Ani Belinda kaya tumango siya. Nakukuha na niya ang ibig nitong sabihin kahit na hindi man ulit-ulitin. Hindi naman siya tanga. Naiintindihan niya na ang kailangan ng stepbrother niya ay isang magandang imahe para sa kandidatura noon bilang isang mayor ng Dublin. At siya ang napipisil na Belinda na tumayong asawa dahil matitiyak daw nito na wala sa kanilang mamamagitan ni Terence na relasyon dahil parang magkapatid na sila. So, sa divorce mauuwi ang lahat sa oras na matakpan na ang imahe ng pagiging playboy ni Terence. Mayabang na playboy. Take note. He'll give you 1 million pesos in scholarship for your siblings and all the benefits.
Wow, kumpara sa dalawa niyang nakababatang kapatid ay wala siyang aatrasan. Mas mainam na iyon kesa sa araw-araw na maghugas ng pinggan sa karinderya. Wala pa siyang trabaho dahil mataas ang pride niya. Paulit-ulit siyang inaalok ni na Rizzy at Kat na magtrabaho sa mga kumpanya ng mga asa-asawa ng mga iyon pero hindi niya tinatanggap alinman sa dalawa. Gusto niya paghirapan ang lahat ng mararating niya sa buhay. Kung si Catherine ay ibinenta ang sarili at si Rizzy naman ay nagpakasal sa matandang mayaman para sa mga personal na pangangailangan, bakit hindi rin niya magagawa ang mga iyon, lalo na kumpara sa mga kapatid niya? Ayaw niyang gamitin ang salitang pagkakaibigan para lang umangat siya sa buhay. Nakapagtapos na siya ng business administration pero halos lahat ng bangko na pinag-a-applyan niya ay hindi pa siya tinatawagan. Masyado daw mababa ang posisyon na available para sa kanya. Janitress. She graduated with flying colors, cum laude. Of course, she won't say no to any offered job, but the decision doesn't rely on her. It relies to the bank manager. Still, no calls. Ang bagsak niya ay sa karinderya at tagahugas ng pinggan, serbedora at minsan kusinera na rin. Masarap pa rin iyon sa pakiramdam niya dahil ang kakarampot na sweldo niya ay galing sa pawis niya at hirap. She wasn't hired because she's the best friend of the owner. Her friends work to achieve their lives right now and she's not hypocrite to grab on the hems of their skirts just to soar high. Payag ka ba, Fiona? Tanong ni Belinda. Hindi pa man lang lumilipas ang ilang minuto. My son will talk to you. He's just late. Pasimpleng nanlaki ang mga mata niya. Darating ang stepbrother niya? Nasa Pilipinas ang lalaki? Oh, bulalas ng babaeng kaharap niya at napapalakpak pa nang tumingin sa bukana ng restaurant na wala na ibang tao kung hindi silang dalawa lang. Wala na bang ibang stepsister? Si Terence kaya siya ang napipili ng tita Belinda niya na alokin ng kasal? Halos hindi na nga niya matandaan kung kailan sila nito huling nagkita kasi pakiramdam niya ay ang tagal na. Buhay pa noon ang papa niya na isang mekaniko. There he is! Ngisi ng babae na mabait naman sa kanya at tingin niya ay isang dakilang komikera. Agad siyang napalingon at hindi inaasahan ni Fiona na malalaglag ang panga niya na makita ang kaisa-isang lalaking pumasok doon. The man is so neat in his white button-down shirt. Cuffs were folded. Nakatak-in iyon at itim na itim ang slack na suot. Kumikinang ang itim na leather shoes sa sobrang kintab at mahihiya ang marmol na sahig ng restaurant. Mahihiya rin pati na ang mga alikabok na kumapit doon. Pasimple siyang napatingin sa paa niya. Ang sapatos niyang yari sa tela na original na Skechers na regalo ni Rizzy ay nagkukulay brown dahil sa dumi. Yaks! Muli niya ibinalik ang tingin sa lalaki at ilang metro na lang ang layo noon. Halos ngangasi ang natulala sa mukha nito matapos na makalapit at hindi man lang binati ang ina. Arogante nga. His long blonde hair, neatly tied behind his head. May salamin itong suot pero bakit kagalang-galang pa rin itong tingnan kahit na mahaba ang buhok nito. Ang guwapo nito, sobra. Wala ritong makikita na bahid ni kaunti man lang ng pagka-Pilipino kahit na purong Pilipina naman si Belinda. Matangos ang ilong nito, maganda ang mga mata at ang labi. Walang kasing ganda ang hugis. Parang ang sarap nitong halikan at masasabi niya, bagay dito ang pangalan nito. Nakatitig din ito sa mukha niya at wala itong expression. Inaaral siya nito at pati ang kabuuan niya ay inaararo nito ng tingin tapos ay tumingin ito sa ina. Did you lay the grounds, Belinda? Medyo salubong ang mga kilay na tanong nito sa sariling ina kaya kulang ang salitang gumulong ang mga panga niya. Belinda? Don't you want to say hi to your stepsister, Terence? Sumulyap sa kanya sa Belinda at parang hindi nito gusto ang inaasal ng anak. I don't have time, he arrogantly declared, making her widen her eyes. Hay lang, wala ng time? Wow, ang mahal ng oras ng kuya niya. Sumulyap ito sa suot na relos tapos ay inilapag sa mesa ang isang maliit na envelope. Sign the papers, if you agree to all the terms. I don't have much time to explain everything to you, Bridget. Fiona. She corrected but he seemed deft. Muli siya nitong inararo ng tingin at hindi niya nagustuhan ang nakita niya sa mga mata nito. She felt insulted. I like her. I'm safe. Ani Terence sabay talikod at saka naglakad papaalis. She's not my type. Parehas silang nga na Belinda. Ang gaspang. Mas pa sa papel de liha.
Aren't you going to eat, baby boy? Ganda utal ang babae pero walang sagot ang lalaki. Napakayabang. Uminom si Fiona ng tubig at hindi niya inaasahan ang magiging sagot ni Terence sa mami noon. I have a woman. To bed. Totoong naibuga na niya sa sahig ang tubig at si Belinda ay napatanga na lang sa kanya. Mahilig ang walang hiya at walang pino kung magsalita. Mukha nga yung playboy at hindi niya alam kung tatanggapin niya isang trabaho na magtatali sa kanya sa lalaki sa loob ng ilang buwan siguro. Hawak niya ang mga papel habang palakad-lakad siya sa maliit na salas ng kanyang barong-barong. Kaharap niya ang dalawang matalik na kaibigan na wala namang magawa kung hindi ang sumimsim ng juice na nakahain habang pinagmamasdan siya. Mukha siyang lukaret. She's in her apron, murmuring each and every letter of the terms and agreement. Prenuptial agreement she will sign if she'll decide to marry that man. Pinapunta mo kami dito para lang orasyonan? Great! Anarisi na natatawa sa kanya. Yeah, umabsent ako sa flight ko papuntang Camarines Sur para lang damayan ka pero kanina mo pa kami binabaliwala. Ani naman ni Catherine, kaya napatingin siya sa dalawa. Sana, tumihaya na lang kami, masarap pa. Ani pa ni Risi at nagkatawanan ang dalawa. Maras na kinamot ni Fiona ang ulo at padabog siyang napaupo sa solohang sofa sa wakas. Tatanggapin ko ba o hindi? Tanong niya sa mga ito dahil nabanggit na naman niya kanina sa text ang tungkol sa proposal ng stepmom niya. Sabay na nagkibit-balikat ang dalawa pero si Risi ang unang nagsalita. Accept it. Yaman din naman na you don't want to grab our proposals to work in our husband's companies. You grab what you think suits your plans well. Parang may himig na hinampo ang boss nito dahil hindi lang niya may 3 beses na tinanggihan ng alok ng dalawa para umigi ang buhay niya at ng mga kapatid niya. May naiwan sa kanyang 2 bata na nag-aaral. Ang natatandaan niya ay 10 lang siya nang mapangasawa ng papa niya sa Belinda. Nawala ang ama niya ng 3 buwan at parang asong hibang na sumama sa ibang bansa sa babae. Pag-uwi naman nga ay napakaraming pasalubong. Yun pala ay kasal na ang dalawa sa ibang bansa. Nagayos lang ng sirang gulong ang ama niya, nagka-love life na. But the love story didn't last long. It only lasted for months as far as she could remember. Nalaman na lang niya ay divorce na ang dalawa ng walang kahirap-hirap. Nakapag-asawa ulit ang papa niya na isang manikuristo sa parlor. Dalaga. Mabait din ang huling naging madrasta niya at nagkaanak doon ng 2 ang papa niya. Sina Carla at Marlo. 9 na taong gulang sa Carla at 8 naman sa Marlo. Sa tuwing pumapasok siya ay ipinakikitingin niya ang 2 sa katabing bahay niya na si Allen Mildred. May mga apo rin kasi ang matanda na kaklase ni Carla at kaibigan pa. Mabait naman ang matanda at inaabutan na lang niya na kahit na anong pwede niyang maiabot na tira-tira sa karinderya. Hindi naman siya hikaho sa buhay talaga. May pera ang ama niya at may sariling shop. Isa iyong Stockwang, Irish, na napadpad sa Maynila dahil sa paghahanap sa amang hindi na nakilala. Nagkaroon iyon ng sariling talyer pero ang lahat ng naipundar ay nawala nang magkasakit ang ina niya sa puso. May natira pa naman kahit na namatay na ang mama niya pero ang huling naging asawa ng papa niya ay nagkaroon naman ng breast cancer. Naipagumot nila noong una ang ina ni na Carla at Marlo pero nang wala na rin silang maitustos ay humina na ng tuluyan ang tita niya at namatay. Sumunod doon ang papa niya noong magkikinse pa lang siya. Dahil naman sa aksidente sa shop na pinagtatrabahuhan, nakakuha naman siya ng kakarampot na abuloy at burial sa SSS. Kaunting pensyon hanggang mag-18 siya at yun ang nagamit niya para makapagtapos. Masaklap ang buhay pero ang mahalaga, sabi nga ni Catherine, ay buhay siya at may pag-asa. At ngayon ay ang mga kapatid niya ang priority niya. Lay your grounds too. Remember that Darwin is a lawyer and you can call him anytime. Yun lang may tutulong ko kasi ayaw mo naman tumanggap ng kahit na ano. Hindi ka naman magigipit kung sakali dahil may sarili ka abogado. Ani Catherine kaya tumango siya. Oo nga. She has Darwin. Hindi naman siya pababayaan ng kumpare niyang iyon sa oras na mga ilangan siya. Pagawa ka ng sarili mong policy, notarized by the legal counsel. Akala niya siya na ang may abogado. Natatawa pang dagdag ng kumare niya kaya napahagikik siya. Sige, medyo mayabang kasing stepbrother ko.
Ang masaya niyan, kung sa stepbrother din ang bagsak mo. Kagaya ko. Natawa rin si Rizzy pero sumimangot siya. Hindi ako umaasa. Hindi raw nga niya ako type eh. Sabihin ba naman iyon matapos akong araruhin ng tingin? Nakakabwisit. Kala mo kung sinong gwapo. Esmid niya pero napaisip din siya. Gwapo naman talaga. Sabay na sabi ng dalawa kaya lalong bumusangot ang dalaga. Sinabi na nga pala niya na gwapo nga ang kuya Terrence niya. Bukas magpagawa ka ng sarili mong kasunduan para mapirmahan din niya. Question pa ni Catherine sa kanya pero paano naman niya iyon papipirmahan? Hindi naman niya alam kung saan hahagilapin. Saan ko yun hahanapin? Tanong niya sa dalawa. Di doon sa nanay niya na sabi mo, Belinda ang tawag niya. May number ka naman ata. Meron. Sinilip niya ang cellphone na nasa ibabaw ng center table. Meron siyang number ng tita Belinda niya dahil atat din iyon na maambunan daw ng kwarta. Yun ang naatasan ni Terrence na humanap ng peking asawa na tatayo bago ang eleksyon sa June daw. Malapit na iyon at halos isang buwan na lang. Hindi niya alam kung anong klase ng buhay ang maghihintay sa kanya at kung anong klase ng imahe ni Terrence ang dapat niyang mapagtakpan. Hindi kaya may skandal iyon sa mga babae? Bahala iyon sa buhay noon basta kumita lang siya ng pera. Kailangan niya ng monthly allowance bukod sa 1 milyon. Aba, mahirap na ngayon ang aang-anga. She must be wise and clever. Terrence looks clever and that man seems to be so familiar with the game of life. Hindi raw siya nun type. Che, at bakit? Hindi rin naman kita type. Nekdek mo, nagpa-post din ang kuyukot mo at sa maghapon ay amoy puwet din. Pwede bang humingi din ako ng opinion kay parang Darwin? Kailangan ko itong ma-diagnose ng husto. Kung hindi ba ako magkakasakit sa puso kapag pumasok ako dito. Ngawi ni Fiona habang nakatingin na naman sa mga papel na dinaig pa ang ginto. Ilang araw na niya iyong hawak-hawak at paulit-ulit na binabasa na halos makabisa na niya. Hindi kasi siya matahimik at nag-aagaw ang sistema. Natawa ang dalawa niyang kaibigan at nagkatinginan. Kung sabi mo ay gwapo si Kuya Terrence, malamang hindi sakit sa puso ang makuha mo. Rizzy saka nagkatawanan ang dalawa ni Catherine. Ano pala? Inosenteng tanong niya. Sakit sa puson. Sabay na ani ng mga ito at tumawa pa ng malakas kaya napangiti din siya. Wala naman siyang regla para pagsaktan ng puson. Iiling-iling na uminom din siya ng juice pero halos mabilaukan siya nang makita niyang umiilaw na ang cellphone niya at nakarehistro doon ang pangalan at number ni Belinda. Tumatawag na naman ang babae at malamang nakukulitin na siya. Fiona abruptly picked up the phone and pressed the OK button. Inilapat niya sa tenga ang aparato pero hindi babae ang umere sa linya. Have you made up your mind, Bridget? Anang malamyos na boses sa kabilang linya. Malamyos pero maangas, makapangyarihan, mayabang. Si Terrence. Bridget ng Bridget. Sinabi na nga niyang Fiona. Kuya. Bulalas niya sabay tutup sa bibig. Nanlaki ang mga mata ng dalawa niyang kaibigan at natigil ang mga iyon sa pagtabil. Curse. Deo. Mahinang usal ni Terrence kaya napakurap ang dalaga. Bakit naman minumuro siya ng walang hiyang mayabang na stepbrother niya? Stop calling me kuya. I am not your brother. If I will have dumb choice other than you, I will not marry you. Tahasang saad nito na ikinabwisit niya. But ang kapal ng pagmumukha. Ito naman ang nangangailangan ng tulong niya. Huwag mo namang awayin, darling. She's your only option. Be kind to Fiona. Minahal ko naman ang papa niyan. Boss, iyon na isang babae at alam ni Fiona na si Belinda iyon. Kaya kahit paano ay napangiti siya. Malambing talaga ang may edad na madrasta niya at totoong mabait na tao. Labas ka sa usapan namin. Ani Terrence kaya napaangat ang mga kilay niya. Nagtatagalog ang damulag. Sign the agreement by tomorrow and show your ass. We'll fly back to Ireland and my lawyer will fix everything. Your papers are ready. And if you will not sign your agreement, you have to pay me back. I've spent more than a hefty sum of money to get you a visa and all your papers. Teka. Naligo siya sa kinaupan at para siyang mamamatay. Ano bilis naman. Nakahanda na ang papeles niya at wala na siyang panahon na tumanggi pa. Teka! Napahiyaw siya sa sobrang pagkabigla. Paano na ito na hocus-focus ang lahat? Nasa bahay lang siya at hindi nga siya lumalabas kahit na magtrabaho pa dahil nalilito siya sa nangyayari tapos ngayon, lilipad na daw siya papuntang Ireland.
Saan siya sasakay? Sa palapa ng niyog at kakanta ng A Whole New World? Ang bilis mo. Pakapaliwanag nga. Masungit na turan niya sa stepbrother na parang tanga. Narinig niya ang makauyam na pagbuntong hininga nito at siya naman ang nagtitimpi. Are you questioning me? Tila iritable ang tono ng boss nito kaya lalo siyang nainis. Karapatan niyang magtanong. Yes, I am questioning you. Mataray na, sagot ni Fiona at naghintay siya ng magandang paliwanag pero namayani lang ang katahimikan hanggang sa magsalita ulit si Terence. And that means you're not going to abide the rules. Okay then, pay me millions. I'll find another woman. Ano? Gimbal siya sa sinabi ng binata. Anong billions? Wala pa man lang siyang nasisimula na magbabayad na siya. Have you read Article 3, lady? Nito kaya mabilis naman siyang bumusiklat ng mga papel na hawak. Natataranta niyang iniabot sa mga kaibigan ang bond papers. Article 3 daw. Pulong niya. Leche. Akala niya ay na-memorize na niya ang mga bersikulo ni Lord Terence. Yun pala ay hindi pa. Here. Abot ni Catherine sa kanya. Binasa niya iyon at laking nganga niya nang makita na nakalagay doon na matapos na 3 araw na maipaliwanag sa kanya ni Belinda ang lahat at wala siyang sagot, ay automatic na ibig sabihin nun ay payag na siya. Terrence's lawyer will now fix her papers so she'll be able to fly to Dublin for an arranged marriage. If she will have a sudden change of mind, at day 4 or 5, she'll have to pay Terrence all the damages and that includes the time he spent arranging the marriage with her. She'll pay his daily wage amounting millions. Agad na napapikit si Fiona sa upuan at pakiramdam niya ay mahuhulog siya doon sa pagkalula. Parang lumilindol kahit hindi naman. Pusang ama. Pambili nga ng panty sa Divisoria ay wala siya. Magbabayad pa ba siya ng ganoon kalaking halaga? Kaya naman pala Hyla nga ipinagdadamot ng stepbrother niya dahil totoong mamahali naman pala ang oras dito. Ang isang araw nitong sweldo ay halos umaabot ng 200,000 piso. Ano bang trabaho nito? Kinagat niya ang dila. Kung binabangungot man siya, sana ay mahulog na siya sa papag at magkabukol para naman magising siya. Tuwan-tuwa pa naman siya nang magpakilala sa Belinda sa kanya. 4 na araw na ang nakalilipas dahil akala niya ay naalala siya ng madrasa at naisip niya na baka alokin siya ng magandang trabaho. Inalok nga naman siya pero sablay. What now? Untag ni Terence kaya napakurap si Fiona. Wala na siyang panahon pa para mag-back out. I'll sign the papers, but I have to make my policies too. I have the right to lay my grounds too. It is my right. Human rights. Women and children protection here in my country. Republic Act 19 forgotten. You're bribing me. I'll call Mr. Ombudsman to strangle your neck, kuya. Napapangawi siya ng pagtawanan siya ni Rizzy at Catherine. Kala nito, siya lang ang marunong mag-Ingles. Wala siyang alam sa batas at ang kaisa-isang batas na alam niya ay ang tungkol sa violence against women and her children. Malaban niya kung applicable iyon sa ginagawa sa kanya ni Terence na pamimilit. Sa wakas ay natigagal ang wais na binata kaya ngising dumunyita siya. Fine, show me the papers and I'll sign it. If it will pass my terms, I'll call you again. Nito kaya ngumanga siya para magsalita pero namatay na ang linya. Ay, ang bastos. Her brother has manners. Bad manners. Belinda, what the heck is taking you so long? Galit na bulyaw ni Terence sa ina na kanina pa niya hinihintay na bumaba mula sa itaas ng bahay nito. Araw ng paghaharap nila ni Bridget, Fiona at ipakikita daw sa kanya ang lahat ng gusto noon na mangyari sa loob na 1 taon na magsasama sila bilang mag-asawa. Wala siyang pakialam, sa totoo lang. Ang mahalaga sa kanya ay makuha niya ang pamana ng daddy niya at kahit paano ay bumango naman ang pangalan niya sa ama at gumanda na rin ang imahe niya doon. Siya na lang kasi ang wala pang napapatunayan sa lahat ng magkakapatid. Siya ang pinakabunso at siya ang dakilang anak sa pangalawang asawa. He even doubts if his father loved her mother or if he had loved her only because Belinda was one hell of a fuckable woman during her younger years. Malamang na purong katilang ang dahilan kaya siya nabuo. Lukot na ang noon niya at napasulyap siya sa suot na mamahaling relo. Belinda! What the hell? Inis na sigaw pa niya at maya-maya pa inatanaw na niya ang babae na bumababa sa hagdan, nagsusuot ng hikaw. What the hell? Minahon ka nga baby ko.
Masyado ka excited? Lumalagatok ang estaleto na tabil na naman ito sa kanya. Pumamewang siya at pinakamasdan ng ina. Saan ba ito pupunta? Aba, dahil pa nito ang first lady ko makaora. Pusturadong-pusturado ito samantalang haharap lang naman sila sa isang babae na taga-karinderya. You know what, baby? You should listen up a bit. Kumending ito kaya halos masuka siya na ibinaling ang mga mata sa nakahawal na pintuan. Basta na lang niya yun ibinalibag nang pumasok siya dahil inip na siya sa paghihintay sa loob ng sasakyan niya. He never even cared if the air condition was in operation. Siya din naman ang nagbabayad ng lahat ng bills ng ina niya. Naglakad si Terence papalabas ng kabahayan at iniwan ang ina na nakatanga. Wala naman itong pakialam kahit na mas magaspang pa sa pangkaskas ng yelo ang ugali niya. Besides, he thinks she likes her not being called mom. Bumabata raw ito kapag Belinda ang tawag niya at para lang daw silang magkapatid. Oh, come on. 60 na ito at siya ay 32 pa lang. Faster! Anya sa ina na pasaksi naman na sumunod. Alam mo anak, ang tanda mo. Bulong nito sa may likod niya at pilit na inabot ang kanyang braso. I'm not afraid to look old and grow old. I'm not like you. Sarkastikong turan niya rito. Hay oo, mana ka kasi sa dad mo na matandain. Hagikik nito na ikinatingin niya rito ng masama. Halika na at baka panis na laway ni Fiona sa paghihintay. Binuksan nito ang pamaypay at nagpatiunang maglakad habang isinasara naman niya ang pintuan gamit ang access code. He's not even interested to see his stepsister. There's nothing so special about that girl except for her cat-like eyes. Barot ang babae na iyon kung manamit at parang hindi man lang nag-aayos. Kaya nga lang ay mas tipo niya ang ganoon dahil pihadong hindi siya mapapabalitang iniiputan sa ulo sa oras na makasal sila. Kuno. He had other options, in fact. Una na niyang nakilala si Lisette at si Moana. Moana is a shy girl yet too young. 17 lang stepsister niya sa panlimang asawa ng mommy niya. Ang isa naman na si Lisette ay masyadong mataray. Mahirap na kinalaunan ay mas lalong masira ang imahe niya sa daddy niya. Pilit nga noong ipinagduduldulan ang sarili sa kanya kahit na humindi na siya. They met in Barcelona, Spain and had steamy sex for 2 days. Then he realized that she wouldn't pass his father's credentials. Mahilig ang ama niya sa babaeng Pino at malamang na hindi nagtagal iyon at ang ina niya ay dahil walang Pino si Belinda. Hindi niya alam kung si Fiona ay Pino. Mukha namang oo. Isa pa ay mukhang ma-pride iyon kaya malamang na magugustuhan iyon ng ama niya. Better yet, yun na nga lang at ang daddy niya ang magpakasal. Hoy baby boy! Hampas na Belinda sa anak nang makasakay si Terence sa sasakyan. He sneered at his mother as he revved the car, giving the old woman a vicious expression. Baby boy? Lisette told me what happened between the two of you. I thought you went to Spain just to talk to her. Yeah, my body did the talking. He agreed expressively, making his mother shake her head. I can't believe it. That girl is so dumb hot, mother. Mas lalo niyang nilaparan ang ngisi nang maalala kung paano yumugyog ang malaking hinaharap ni Lisette habang nakaibabaw sa kanya. Please, avoid her. She has lots of men. Pangaral nito sa kanya kaya natin gagal siya. At ito, hindi? And you're just the same. Anya sa ina na napaiwas lang ng tingin. Wala itong sagot at kapag ganoon ang usapan ay nasasaling niya ito. Malamang nga, kung hindi pa ito kulubot ay hindi pa ito titigil sa panlalalaki. Lumaki na lang siya na parati itong wala at mas mabuti pa nga si Lisette ay naalagaan nito. Pati na si Moana samantalang siya na sariling anak ay hindi. Iniwan siya nito sa kustodiya ng ama niya na walang kasing strikto. Strikto pa iyon sa lagay na walang haba siya kung mambabae at bilang sa daliri ang gabi na wala siyang katabi sa kama. The last time his father got so disappointed was when his woman tried to seduce his dad. Busit na busit iyon dahil sa tanda na raw niyon ay hindi na inirespeto ng babae niya. That was the last time they talked about his inheritance and his career as the Lord Mayor of Dublin. 1 taon lang naman siyang manunungkulan kaya pagbibigyan niya ang pangarap ng ama niya at sa oras na manalo siya ay kanya na ang bilyong euro na ari-arian na para sa kanya. Nakuha na ng mga kapatid niya sa una ang parte ng mga iyon at siya na lang ang hindi pa. His dad made his words and he couldn't just take it for granted. When his father said it,
It has to be done. Kapag sinabi noon na wala siyang mamanahin kapag pumalpak siya, wala talaga siyang makukuha ni isang kusing. At kasama sa mawawala sa kanya ay ang sweldo niya sa Prestige. Isa yung kumpanyang nagsusupply ng mga piyesa ng eroplano at mga helicopters. Hindi pwedeng mawala sa kanya ang branch na iyon na buong buhay niya ay kakambal na niya. Manalo man siya o matalo sa kandidatura, basta maipakita niya na sinusunod niya ang gusto ng daddy niya ay wala na iyong ibang hihilingin pa. His terms ended in marriage and his old man wasn't asking for grandchildren. That's the good news for him. Tuloy lang ang maliligayang araw niya at malaya pa rin siya makakapambabae kahit nakasal na siya. Baka magkalimutan tayo, darling. 100,000,000 ang parte ko sa mana mo. Pag-iiba ng ina niya sa usapan nilang dalawa. Terence sighed and Courtly blew his horn. Halos mapapitlag sa Belinda sa kinauupuan dahil sa ginawa niya. Curse this traffic. I told you to hurry up. It's wasting my precious time. Gigil na asik niya at walang habas na pinindot ang busina ng sasakyan. Nalito ang ina niya sa inaasal niya. Kumalma ka naman. Masyado kong mainitin. Mana ka sa ama mo talaga. How patient sometimes. You're so autocratic. Hell yeah, mother. God is mighty, and so is his youngest. Que barbaridad! Natutup nito ang noo nang humaba ang labi niya pero sabay silang napatingin sa labas ng parang may kung anong kubaluskos sa gilid ng kotse niya. The heck! Angil niya nang makita ang isang bisikleta na humagod sa pintura ng kanyang mamahaling Maserati. Kandahabari na liag ng mommy niya na sinisilip ang dumaan pero nagkatinginan sila nang makita niyang parang pamilyar iyon. Sorry po. Medyo nagmamadali ako. Ano ng babae na nag-peace sign pa kahit na umaarangkada iyon sa pagitan ng mga sasakyan na naipit sa traffic. Is that Fiona? Tulala si Belinda na nakatingin sa babaeng bumabalanse at halos matumba pa sa pagsingit. Napaawang ang labi ni Terence nang mapansin na nakaskirt iyon pero nagbibisikleta. Sakay ng isang pambabaeng mountain bike.